Mr. President Marcos, we will stand up and we will fight back. Naninindigan po tayo na walang kasalanan si Tatay Digong at naninindigan tayo na wala po talagang jurisdiksyon ng hukuman dahil hindi na tayo miyembro ng International Criminal Court. At ang aking masasabi lang po, hindi po tayo aalis ng dahig na hindi natin kasama si Tatay Digong. Kailangan tayong lahat ay kalma lamang, pero sulit, nagkaisa at gustong-gusto na ibalik si Pangulong Duterte dito. Bring him home! Bring him home! Mga kabayan, habang lumilipas ang mga araw ay patuloy na dumarami ang sumusuporta at nakikisimpatiya sa kasalukuyang sitwasyon at nagdadaan ng problema ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte na kasalukuyang nakadetine sa kustodiya ng ICC sa The Hague, Netherlands. Kaliwat ka ng protesta at prayer rally ang isinasagawa hindi lang dito sa bansa kundi maging sa iba't ibang bahagi ng mundo. Hiling nila na maiuwi na si Tatay Digong sa bansa sa lalong madaling panahon. Libo-libong taga-suporta ng dating Pangulong Duterte ang nakilahok sa Solidarity Walk kahapon. Ito ay upang ipakita ang kanilang panawagang pauwiin na sa Pilipinas si FPRRD. Bukod dito, nagsagawa din ng peaceful rally sa labas ng bansa kahapon sa Finland, Korea, Australia, New Zealand, London, Malaysia at Dubai. Kahapon ay hindi napigilang maglabas ng sama ng loob ni Davao City Mayor Baste Duterte sa gobyerno ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. na aniya ay utak sa pagpapaaresto sa kanyang ama at sa sapilitang dalhin ito sa ICC. Ayon kay Mayor Baste, hindi makararanas ng pagmamahal itong si Pangulong Bongbong Marcos Jr. mula sa taong bayan na gaya ng ipinaranas ng pagmamahal sa kanyang ama. Tinuod lang, sukad nga giaresto ako amahan illegally. Wag gyud ko kasabot sa akong gibati. It has been a roller coaster of emotions for me sa tinuod lang. But every time makita ko suporta ninyo, makusgan gyud ko. Salamat kayo. Mr. President Marcos, you will never be loved. Especially to us who are calling out Rudy Duterte's name, you will never be loved, Mr. Marcos. We will stand up and we will fight back. Samantala, nagbigay ng bagong update at development ang kampo ni dating Pangulong Duterte sa pangunguna ni Vice President Sara Duterte at Atty. Harry Roque. Kahapon nagpulong sa kauna-unahang pagkakataon ang binuong legal team ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte sa mga kaso ng krimen laban sa sangkatauhan sa ICC. Pangungunahan ito ng British-Israeli na si Nicholas Kaufman na batikang abogado sa ICC. Ayon sa ulat, may mahigit 3 dekada ng karanasan bilang isang International Defense Counsel itong si Kaufman at marami na rin kasong naipanalo na may kahalintulad sa kaso ni dating Pangulong Duterte. Ilang mga high profile na rin ang kanyang mga hinawakan na hinatulang guilty ng ICC pero kalaunan ay naipanalo niya ang mga ito. Ayon sa isang eksperto at international lawyers na si Raf Sarmento, mahalaga na may malalim na karanasan sa ICC ang magsisilbing lead counsel ng legal team ni Duterte, bagay na ito ang ginawa at masusing pinag-aralan ng kampo ni VP Sara para siguruhing maipapanalo nila ang kaso ng kanyang ama sakaling umusad na ang trial sa September 23 na itinakda ng ICC sa The Hague, Netherlands. Sa kabila nito, nagpasalamat at nanindigan naman si Atty. Harry Roque na hindi mananaig ang kasamaan sa kabutihan. Ayon kay Roque, walang kasalanan si Tatay Digong kung saan ay siya pa ang ginipit ng gobyerno nitong si PBBM matapos sapilitan at iligal na ipadakip sa mga tauhan ng ICC
Kahit alam naman natin lahat na wala na silang jurisdiksyon sa bansa at hindi na tayo miyembro nito. Iginiit din ni Roque na hindi sila aalis sa The Hague, Netherlands na hindi kasama si Tatay Digong at sisiguruhin nila na wala na itong kaso. Salamat po kami sa lahat ng ating mga kababayan sa inyong patuloy na suporta para sa pinakamamahal nating presidente, si Rodrigo Roa Duterte. Hindi po magtatagumpay ang puwerso ng kadiliman na patahimikin ang boses ng presidente na siya talagang minahal natin at ang boses ngayon ng modern Mahatma Gandhi na si Tatay Digong. Naninindigan po tayo na walang kasalanan si Tatay Digong at naninindigan tayo na wala po talagang jurisdiksyon ng hukuman dahil hindi na tayo miyembro ng International Criminal Court. At ang aking masasabi lang po, hindi po tayo aalis ng The Hague na hindi natin kasama si Tatay Digong. Mabuhay po ang sambayanang Pilipino, mabuhay si Tatay Digong, mabuhay po ang Republika ng Pilipinas. Ano ang masasabi mo dito, kabayan? Naniniwala ka rin ba at umaasa na maiuuwi ng legal team ni VP Sara ang kanyang ama mula sa kamay ng ICC at wala na rin itong kaso? Sama-sama natin panoorin ang buong video at pakicomment nyo po ang inyong mga reaksyon at sariling opinyon. Pero bago yan, sa mga hindi pa po nakasubscribe sa ating channel na Kabayan News PH, pakipindot po ang subscribe button at pakiclick na rin ang notification bell para lagi kayong updated sa mga bagong upload natin na legit at napapanahong balita. Maraming pong salamat. Dumagsa ang mga taga-suporta ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa Liwasang Bonifacio sa Maynila nitong weekend upang hilingin ang kanyang pagbabalik sa Pilipinas mula sa kustudiya ng International Criminal Court sa The Hague, Netherlands. Ayon kay Senador Christopher Bongo, mas pinili ni Duterte na umuwi at harapin ang kaso sa kabila ng mga banta sa kanyang buhay at kalusugan. Ibinahagi rin ni Go na hirap na umano si Duterte sa mga simpleng gawain tulad ng pagyuko at pagsuot ng medyas at hindi rin umano na ibibigay sa kanya ang kanyang mga gamot. Hindi naman natakas si Tatay Digong. Nung Sabado, maraming nagpapayo sa kanya. Kami, sinabihan namin, Tatay Digong, pagpaliban mo muna. Pagpaliban mo muna yung pagpapauwi mo rito. Alam ni Mama Anilet yun, alam ni Iyes yun, alam ng mga kasama niya. Dahil meron na pong threat sa kalusugan niya, sa buhay niya. Di natin alam eh. Pero mas pinili niya umuwi at harapin. Ibig sabihin nun, hindi tatakas si Tatay Digong. Hindi tatakbo si Tatay Digong na hindi na kanya kaya tumakbo. Nakasungkot. Alam niyo, nakausap ko kaninang madaling araw si Atty. Mijaldea pagkatapos ng hearing nila at saka si Mama Anilet. Kaya siya ganun siya magsalita. Dalawang dahilan, maaaring nag-a-adjust sa oras at ang pinakamasakit sa lahat, yung sinabi sa akin ni Atty. Mijaldea na hindi binibigay sa kanya yung gamot niya. Tinuligsa ni Senator Ronald Bato de la Rosa ang anyay dahilan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa pagpapaaresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte na may kaugnayan sa isang pangako umano ng bansa sa Interpol at hindi sa ICC. Sa kabila nito, nananawagan si de la Rosa sa mga Duterte supporter na manatiling kalmado at huwag gumawa ng karahasan. Anya hindi dapat bigyan ng dahilan ang pamahalaan para magdeklara ng martial law. Ako po'y nakikiusap sa inyo na kahit kayo'y galit na, kahit kayo'y nanggigigilan ng husto dyan, dahil sa inustisya na ginagawa nila, ako pa rin na nakikiusap sa inyo. I am appealing for your sobriety. Sana kalma lang tayo. Huwag tayo gumawa ng dahas. Dahil pagdating sa dahas, bibigyan natin sila ng rason na mag-declare ng martial law. Diba? Huwag niyong gawin yan. Huwag niyong gawin. Huwag kayong gumawa ng dahas. Huwag natin sila bigyan ng rason para magdeklara ng martial law. Kailangan tayong lahat ay kalma lamang, pero solid, nagkaisa at gustong-gusto na ibalik si Pangulong Duterte dito. Bring him home!
Bring him home! Hindi mapigilang maging emosyonal ni Davao City Mayor Baste Duterte kahapon sa pagdiriwang ng ika-88 anibersaryo ng Araw ng Davao. Ito ay dahil sa umano'y iligal na pag-aresto sa kanyang ama at pagharap nito sa ICC sa Netherlands. Tinuod lang, sukad nga giaresto ako amahan illegally. Wag yung ko kasabot sa kong gibati. It has been a roller coaster of emotions for me, tinuod lang. But every time makita na ko suporta ninyo, makusgan yung ko. Salamat kayo. Sinamantala rin ni Mayor Baste ang pagkakataong maharap ang mga Davaoenyo dahil ito na aniya ang kanyang huling araw ng Davao sa kanyang termino sa pagkaalkalde. Binatikos ng alkalde ang Marcos administration at mariing sinabi na hindi aniya makakaranas ng pagmamahal si PBBM gaya ng pinakitang pagmamahal ng bayan sa kanyang ama. Mr. President Marcos, you will never be loved. Especially to us who are calling out Rudy Duterte's name, you will never be loved, Mr. Marcos. We will stand up and we will fight back. Dagdag pa nito ang mga Duterte aniya ang tumulong kay Pangulong Marcos Jr. na maupo bilang presidente at sa pagpapalibing kay former President Marcos Sr. sa libingan ng mga bayani. So wag yung kay utang kabubuton. Ang imong amahan, gipalubong sa akong amahan, pero akong amahan, gipapreso nimo, ka. Samantala, libo-libong taga-suporta ng dating Pangulong Duterte ang nakilahok sa Solidarity Walk kahapon. Ito ay upang ipakita ang kanilang panawagang pauwiin na sa Pilipinas si FPRRD. Bukod dito, nagsagawa din ng peaceful rally sa labas ng bansa kahapon sa Finland, Korea, Australia, New Zealand, London, Malaysia at Dubai. At magandang gabi ho sa ating lahat. Naway maging isang makabuluhang gabi ang ating ginagawang pagtitipon ngayon. Alam kong mabigat ang kalooban nating lahat. These past few days, talagang mahirap. Emotionally, physically, mentally, and intellectually draining ang pinagdadaanan nating lahat. Subalit, napakinggan natin ang mensahe ni Pangulong Duterte through our Vice President, Inday Sara Duterte. Nakausap ko ng personal si Mayor Baste Duterte nung nakaraang Thursday at nakitaan ko sila ng katatagan. Nais ko lang siguro ipahatid sa inyo ang naging mensahe ni Mayor Baste nung kami nagkaharap. Hindi ngayon ang panahon upang pumatak ang ating mga luha. Ngayon ay panahon upang tayo ay magsama-sama at higit maging matatag. Ngayon ay panahon upang tayo'y magsama-sama at huwag magpapasindak. Alam ko ang nasa kalooban at isipan ninyo. Mahirap talaga maunawaan bakit isinuko o inihandog ng sarili niyang gobyerno sa naglalaway na banyaga ang dati niyang Pangulo. Wala na ba tayong batas na umiiral? Wala na bang saligang batas? Sarado na ba ang lahat ng antas ng korte sa Pilipinas? Bakit kinakailangan nating ialay si Pangulong Duterte sa korte ng mga naglalaway na banyaga?
And just like all of you here today and in any other many parts of the Philippines, nakasama natin, binanggit kanina ni Pastor yung Proverbs 29 verse 2. Tama po yun. Kung matiwasay ang namumuno at pamunuan, ang kanyang pinamumunuan ay nagdiriwang. Subalit bakit tayo naririto ngayong gabi? Sapagkat nasusulat din yan, pagbaluktot ang namumuno, nagluluksa ang kanyang sinasakupan. And tonight, I am here not as a candidate. Let's forget about it now. I am here like you bilang Pilipino. Ako'y bilang abogado at katulad ninyong lahat, ako'y naririto bilang isang maisog na Pilipino. I stand with you, with President Duterte. Kasama ninyo ako sa ating ginagawang panalangin. Bahagi din ako ng local defense team ni Pangulong Duterte. Subalit, I think it is more and beyond legal now. Kaming mga abogado, we can only do so much. And I tell you, Filipino people, itong labang to, hindi abogado ang magpapanalo rito. Taong bayan kayo ang magpapanalo rito! Ipagpatuloy ho natin ang ating ginagawa kung ilang araw, linggo o buwan ang darating. Itong ginagawa nating payapa at malayang pagsasaad ng ating saloobin. Patuloy tayong magsama-sama, patuloy tayong mag-ingay. At sama-sama natin ipakilala sa buong mundo na sa bahaging ito ng mundo, merong isang Pilipino na kailanman hindi isusuko ang kanyang soberanya, kasarinlan, kalayaan, at kahit nag-iisang Pilipino ay pakilala natin siya sa buong mundo at ang kanyang pangalan ay Rodrigo Roa Duterte! Pakilala natin, hindi lamang dito sa Pilipinas, kundi sa buong mundo. Sa kabila ng kanyang edad, sa kabila ng kanyang kalusugan, buong sigasig niyang tinanggap. At sinabi niya, walang mananagot na pulis at sundalo sa aking naging polisiya. Akin ito. Yan ang malinaw na sinabi ni Pangulong Duterte. At muli, ako ay naririto kaisa ninyo sa pag-aalay ng panalangin. At sana patuloy tayong magkaisa at uulitin ko. Patuloy nating ipakilala sa buong mundo, hindi lamang sa ICC, na dito sa bahaging ito ng mundo, merong isang Pilipino, ang ngalan ay Rodrigo, na hindi isusuko ang kapwa niya Pilipino sa mga naglalaway na banyaga, sa naglalaway na korte. Ang tawag ay ICC. Maraming salamat. Mabuhay po tayo. Mabuhay si Tatay Digong. Let's bring home Tatay Digong!
Maraming salamat, Attorney Vic Rodriguez.